sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat alam ko na kayo'y maraming gawain sa bahay, iniwan ninyo yun at nagpunta kayo dito. Kaya maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Mga nanay, tatay, mga lolo at lola ko. Pumanatag naman kayo. Huwag kayong mag-aalala. Hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo. Alam naman ng taong bayan, kapag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, magkakaaway. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakapit-bahay, nag-aaway pa rin. Opo, kaya steady lang kayo yan, mga minamahal kong lolo't lola, tanay-tatay. Hindi kayo uuwing may puot, galit, o inis dahil wala kayong maririnig na panira dito sa patawag namin. Kamusta kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Akalain ba natin na tayo'y magsusurvive? Ilang taon pa lang ang nakakalipas, lahat tayo, lahat, pati kami, kasama kami. Natatakot tayo na baka tayo'y magutom o mamatay sa infeksyon ng COVID-19, dala ng pandemya. Kaya, salamat sa Diyos. Ano't ano pa man, ang hirap na pinagdaanan natin sa nagdaan at ano't ano pa man ang mga pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Nakaraos, nakatawid, dahil habang buhay may naman. O nay, tay, mga lolo't lola ko, matanong ko lang po kayo, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Walang nagawa. Hindi mo na siraan. Easy lang kayo, puso nyo, nakatikim lang yan. Hindi, kaya ko naman o yun na itanong. Siyempre, nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Dahil yung mga nakaupo, mga alaga ko po yan. Opo, inaruga ko po yan. For almost 20 years. Bakit? Dala ng pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan itinago. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, pinaruga ko, inalagaan ko ang kanyang mga anak. Sa tulong nating lahat, hindi lang kami, kasama kayo, napagtagumpayan ng kanyang mga anak yung hindi napagtagumpayan ni Boss Daddy. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, hindi lang taga Maynila,
Isa sa itinatamos ng ilong natin o ipinagmamalaki natin sa buong mundo na pag-uugali ay tayo mga Pilipino marunong tumanaw na at ang utang na loob walang katapusang bayaran. Tama ho ba? Opo, tingnan nyo. Tingnan natin ha. Kung totoo ba ang nilagaan natin? Eh si Osang, nakalalakad pa nung araw yan. Alam na alam ni Osang yan. Nay, Tay, tingnan natin. Kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo? Si ate. Ilan sila? 5. Happy? Masaya ako. Masaya ako na napagtagumpayan nila yung hindi napagtagumpayan ni Boss Dan. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uhusga dyan later on. Tama ba? Tingnan po ninyo. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko muna ang mga anak ko. Inuna ko muna ang mga anak niya. Ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? Yung Pilipino ko eh. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Hindi tayo lilimot. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, kung wala kayo, wala ako sa kinalalagyan kong ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Yung taong bayan, sumisigaw ng bumalik ka, ako nasigawan, wag ka na bumalik! Nagulat ako. Napanood nyo? Napanood ko din. Hindi, sa akin lang naman, bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto niya. Pag-aarihan ng taong bayan. Kami, empleyado lang. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. After 3 years, babalik ka sa taong bayan. At pag nagustuhan ng taong bayan, ang trabaho mo, sasabihin sa iyo ng taong bayan, approve, renew ka for another 3 years. Tama o ba? In fact, kapag ikay naging mabuti sa iyong tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan. Iaakyat ka pa ng taong bayan. Katulad ng ginawa sa akin sa Tondo. 3 years, kursihal, 9 years, pass your paper, finish or not finish. Anong ginawa ninyo? Mga taga-Paco, mga taga-San Andres, mga taga-Barrio, ginawa ninyo kung Vice Mayor. Vice Mayor,
Vice Mayor, Vice Mayor, finish contract, pass your paper. Tapos anong ginawa ninyo sa akin? Ginawa ninyo kung mayor. Ang katotohanan, kahit hindi ako, kahit sino, ang isang leader, kapag naging mabuti sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Nagagalit. Eh nung araw, panay sila papuri ng papuri sa akin. Akala mo nagsisimba lagi, papuri. Eh ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Eh ako naman, siyempre, pinakikinggan ko lang yung sigaw ng tao. Eh kung sila'y nagbuti, hindi naman maghahanap ang tao ng iba. Sa totoo lamang, di ho ba? Tingnan ninyo, ang akala nating lahat, ang akala ko, ewan ko kung akala ninyo rin, na kung ano ang sinimulan natin, itutuloy na lang nila. Tama mali? Nalingat-lingat lang ako ng konti, binago-bago na. Opo. Tingnan ninyo, una, partikular, yung pinakamalapit pa sa akin. Anong una nilang binago? Patungkol sa senior citizen. Tingnan natin ha. Nay, tay, lolo ko, mga lola ko. Totoo ba? Na kapag first quarter, halimbawa, araw ng payout, at wala ka sa araw ng payout, forfeited na ang lahat ng first quarter mo. Mali yun. Bakit? Nay, tay, alalahanin lang natin yung nangyari ha. Wala pa naman kayong Alzheimer's. No? Wala pa. Eh, kasi yung iba dito, parang tinapot pa si Mayor Lacson. Eh. O sige, Villegas na lang. Hindi, bakit yung binabanggit? Sa dinami-dami na nagdaang mayor, sa hinaba-haba ng pamumuhay ninyo sa Maynila, first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time, kasi lagi naboboto sa Maynila na mayor, yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. Pero, you took the risk. You gambled with me. At yung batang mayor na yon, nag-isip ng programa para sa matatanda kung saan ang mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay, may pensyon na 500 sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Okay. Ano sabi ko? Nay, tay, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? At sabi ko pa, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, panatag ka. Third quarter, triple ka. Tama mali? Ano pa sabi ko noon? Kasi may mga insidente. Buong taon, hindi nakuha. Huwag kang mag-alala na. Pagdating ng January hanggang Nobyembre, pag hindi mo nakuha, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Ganado kayo Anong ibig sabihin? Panatag yung mga matatanda. Pagdating ng Disyembre, 6,000 ka. Kung dalawa kayo, 12,000. Kung tatlo kayo sa bahay, 18,000.
Ibig sabihin, wala siyang kaba. Ngayon, ano nangyayari? Wala na. Eh, unang-una, hindi naman mahuhulaan ng mga matatanda kung anong araw ng payout. Tama mali? Eh, kita mo naman ng mga matatanda. Malalapot ang dugo niya. Maaga yan nagigising. Oh, eh pagkagising, sa pangamba, sa takot, saan niya pupunta? Chairman, balita. Alawas panay. Sawi, uwi. Tulog ulit. Pagising sa umaga, saan ka naman pupunta? Uy, Chairman, balita. Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, Lola, pasyal ka naman dito sa Cavite, namimiss ka na namin. Lolo, Lolo, pasyal ka naman dito sa Bulacan, namimiss ka namin. Yung pobreng matanda, walang nagawa. Apo yung tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Barrio Santa Maria. Chairman, ano na? Nakunay, nagkabigaya na hapon, wala ka. Ay, wala na. Wala na yun. Kakarampot, limandang piso. Ipagdadamot pa natin sa mga matatanda. Itutuloy na lang nila eh. Bakit kailangan pang baguhin? 500 piso. Sa totoo lang, real talk kahit. Yung iba nga sa inyo dito, may 500 naman eh. Totoo lang. Kaya lamang, alam mo yung itinatangos mo ng ilong? Yung iniayabang mong taga Maynila ka, matanda ka, na for the first time, sa inaba-haba ng panahon ng pagbabayad mo ng amilyar, sa inaba-haba ng panahon mo sa Maynila, ngayon nakaramdam ka, prioridad ka, mahal ka pa, ay, may bilang ka pa pala sa pamahalaan dahil prioridad ka ng gobyerno ng Luzon ng Maynila. 500? Mahirapan mo pa. Eh, yung iba nga sa inyo eh. Ako, hulaan ko lang ha. Hulaan ko lang. Yung iba nga sa inyo, pinapagalitan pa ng anak eh. Nay, huwag ka na pumila dyan. Ang init-init, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay sa iyo. Ano sabi ko nga, nanay? Ayoko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. Tama ko ba? Limandaan. Iba naman Wala yung ka na halos mararating yung 500 ngayon. Tay! Totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na rin sa pensyon? Mali na naman yun. Uulitin ko ha. Naalala nyo naman eh, no? Ano sabi ko? Nung in-implement ko yan, nung ginawa namin yan, mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante o hindi. Bakit ko inisip na isama yung botante o hindi? Bakit? Kasi malayo pa lang, inabatan ko na yung matanda, patuloy na tatanda at magkakasakit. Pag yan ang ikasakit, nakahirati sa karamdaman, hindi na yan nakakaboto. Pag hindi na yan nakakaboto, matatanggal sa listahan ng botante. Pero tao pa, buhay pa, humihinga pa, mamamayan pa ng lungsod ng Maynila. Dahil sa walang boto, walang pensyon. Wow! Lupit nyo, Ting. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Kasi ito sa iyo mangyari yun, masakit yun eh. Dahil hindi nyo ako mapakinabangan sa eleksyon, hindi nyo na ako bibigyan ng pensyon.
Eh paano kung halimbawa kayo yun? Paano kung halimbawa asawa mo yun? Dati tumatanggap, nagkasakit, buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Ngayon, wala ka ng pensyon. Tay, totoo ba? Wala na rin yung gatas na insure. Totoo ba talaga? Pinalitan daw talaga ng stick ko? Totoo? Galing talaga sa inyo. Binibigyan ko kayo ng insure para humaba buhay niyo. Binigay sa inyo, diabetes. Hindi ko nga yan eh. Tay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice saka black rice. Wala na? Tay, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. Totoo? Huwag niyo humulain. Talaga? Huwag dito. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, alam niyo, nalulungkot ako. Bakit? Pagdating sa mga matatanda, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap, paliit ng paliit. Pero kung makapagsumba sila sa Roas Boulevard, milyon-milyon ang gastos nila linggo-linggo, okay lang. Kung magpasosyo sila sa City Hall, milyon-milyon ang gastos, okay lang. Pero pagdating sa matanda, you know, Nine, you know what's ironic? Alam mo nakakalungkot dito? Nung ginawa ko yan, kasama ko sila eh. Kasama ko silang gumawa niyan eh. Bakit kailangan pang baguhin? Bakit kailangan pang ibahin? Kasi wala na ako. Ang pera eh. Hindi na, nalulungkot lang ako. Alam niyo bakit kayo parang spoiled na spoiled sa Maynila? Bakit kayo may metformin, lusartan, pensyon, birthday cake, yung extrang regalo sa inyo pagka Pasko? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kunti na lang ang birthday niyo. Number ng mga matatanda eh. Gusto ko sa mga lolo-lola ko, may fighting spirit. Opo! Alam niyo bakit? Yung ikaw yung bata, yung gusto mo lang pakitiin yung mga matatanda niyo sa loob ng bahay. Tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malalambot pa buto namin, matigas ang buto nyo, inalagaan nyo kami. Ngayon, marurupok na buto nyo, matitigas ang buto namin. Kami naman ang mag-alaga sa inyo. Tama. Alam mo yung gusto mong iparamdam ko sa matanda na nagkaroon ng gobyerno sa hinaba-haba ng panahon niya ng pamumuhay sa Maynila. Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na prioridad siya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Tama. Kumain na ba kayo? Talagang bang hindi kayo kumakain pa? Taas ka kamay na hindi ba kumakain? Hindi ba kayo kumakain? O, huwag kayo maganda. Pumanatag kayo. Lilipas din yan. Sige, mapusog man lang kayo ng pag-asa. Ngayong umaga, umuwi kayo. Sabihin ninyo sa inyo mga anak, mga mahal sa buhay, sabihin niyo sa kanila, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ibabalik mo ang lahat ang nawala sa senior citizen. Pangalawa, tay, totoo ba? Na kapag magpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa? Wow! Sosyal. Ano, St. Luke's? Tay, malulog-lol ako.
Diyan yung mahalata ng leader. Hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Tama. Bakit? Ba't ko nasabi yun? Online. Schedule. Una, anong kailangan mo sa online? Cellphone. Libre ba cellphone? Tosgas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Tosgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Oh, Nay, sample lang ha, sample. Nay, anong pangalan po ninyo? Kayo po. Anong pangalan nyo? Hilda. Hilda. Oh, Hilda. Oh, Nanay Hilda. Oh, sige, okay na ba yun? Nanay Hilda. Linda. Linda. Oh, Nanay Linda. Sample lang to ha. Hindi to mangyayari sa iyo. Sample lang. Halimbawa, sample lang to just for the sake of conversation. Si Nanay Linda, isang araw, tinahapo. Apo, dali mo nga ako sa health center. Hinahapo ako, papacheck up ako. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola. Wala kang online. Ano nangyari kay Nanay Linda? Tigo. It doesn't make sense. Nine, ang health center, hindi ka para gamutin. Kung may sakit ka, sa ospital ka dapat. The concept and principle behind health center creation is to address your immediate healthcare needs. Ano yan? For example, katulad yung pinagagawa ko sa inyo. Di ba nagpapabakuna ko laban sa pneumonia? Saan yan? Health center. Halimbawa, kailangan mo ng metformin, losartan. Saan yan? Magpapabibi ka. Saan yan? Buntis ang anak mo, magpapacheck up, kukuha ng calcium, kukuha ng iron. Saan yan? Health center. Yung anak mo, yung apo mo, may tulog, may luga, may muta, bumi. Saan yan? Health center. That's the purpose of health center. Ngayon, kailangan ko pa mag-online. Wow! Hayahan! O Nay, Tay, totoo ba tinanggal na daw? Hindi pa rin? Tinanggal na daw? Hindi ba? O for whatever it is, Tay, pangalawang pag-asang iuwi ninyo. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ibabalik ko ang mga gamot, partikular, metformin, losartan, vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata, at magaang na healthcare system sa ating health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Hindi ito manggagaling sa akin. Bakit? Bias. Kasi kalaban na mo sa politika eh. Pero, kayo ang tatanungin ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo din yung napapansin ko. Nay! Tay! Mga lolo ko! Mga lolo ko! Napapansin nyo ba parang dumudugyot na ulit ang Maynila ngayon? Talaga? Napapansin nyo na rin? Talaga? So hindi ako, malabo lang ang mata ko pero hindi ko bulag. Pare-pareho tayo napapansin na dumudugyot ulit ang Maynila ngayon. Nay, Tay, pawaglit lang ako nawala. Tingnan ninyo. Lalabing 7 lang ang syudad o LGU sa Metro Manila. Tayo ay pang-17 sa paglago. Ayan po, hindi po galing sa akin. Saan galing? Philippine Statistics Authority. Talo pa tayo ng pateros.
Yung pateros, ang paninda, itlog, penoy at balot. At ang pateros, munisipalidad, not even a city. Tayo'y lalabing-7, tayo'y pang-17 pa. What happened to us? Nay, tay, in fairness, kung dito, kulilan tayo, dito, number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Not Philippines. Tingnan niyo yan, puro syudad yan. Not Philippines, but Manila. Number 1 in crime index sa buong Southeast Asia. Ano nangyari sa atin? Masyado naman nilang pinabayaan. I mean, hindi naman madali ito, pero nagawa na natin dati yan. Naayos na natin yan. Nay, tayo, naalala nyo nung araw, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala nyo yun? Naalala nyo ba yung gobyernong mabilis kumilos? Nay, tay, help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli para uwian na. Gutom na ako. Pag umabot pa to ng halauna, yari si Amado Bagaching. Tayong mga gipit sa Bombay, kumakapit. Pero ito yung pinakamahalaga sa araw na ito. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yun sa inyo? Naman. Nay, tay, nakalulungkot isipin na itong mga kasama ko dati na panay papuri sa akin. Araw-araw, papuri rito, papuri ro, nung araw. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Nay, tay, ang sabi nung nakaupo, kaya raw silang wala nagawa dahil si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo na yun? Narinig ko na rin eh. Sila may sabi nun, di ba? Yun din ang narinig ko eh. Nay, tay, yung utang, narinig nyo na. Pero yung ginawa nila, wala pa kayo narinig. Tama mali? Sige. Gusto nyo malaman ang sagot? Aba, dapat lang. Bakit? Pera nyo yun. Pera ng taong bayan. Oh, mga troll. Gusto nyo bang marinig ang sagot sa akin Ito na ang mismo? sagot ni Yorme. Dapat din. Ito na ang sagot Bakit? ni Yorme sa utang. Ang leader, kahit sinong leader, dapat maging responsable siya sa bagay na ginawa niya sa kanyang mamamayan. Tama mali? O ngayon, matanong ko lang kayo, real talk. Real talk lang tayo ha. Taas ang kamay na may anak dito. May anak. Malay ko ba kung dalaga pa kayo? Sabi nga ni Amado, pamimigay daw niya, kondom. Sino may anak? May pamilya? May apo? Lahat kayo? Real talk. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niya ng paraan. Hindi nga. Kapag nagugutom ang pamilya ninyo, itatawid nyo? Iraraos nyo? Totoo ba? Ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa atin. Tama. Totoo yun? Tama.
Gagawin niyo ang lahat. Makatawid lang. Makaraos lang ang pamilya niyo. Hindi nang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, in 2019, when you elected me as your mayor, I took the responsibility seriously. Wala kayo narinig na tinuro ko ang daliri ko sa nakaraan. Wala kayo narinig na sinisi ko yung nakaraang administrasyon. Walang perang iniwan sa akin para patakbuhin ang pamahalang Luzon. Wala! Why? Binuto nyo na akong mayor eh. Unang-una, hindi nyo naman binigay sa akin yung mayor ng pusa. Hiningi ko muna, binigay niyo sa akin, then responsibilidad ko na ang maging ama ng Maynila. Tama nga rin? Laki na rin na reklamo. Ano muna kong ginawa? Nililinis namin ang Maynila. Inaayos natin ang Maynila. Yung mga tulongges, pinagkakalawit natin sa Maynila. Kinausap ko mga negosyante na sila'y bumalik muli sa Maynila para makapagbigay ng trabaho. Pati senior citizen, napakiusapan ko ang Jollibee, Chowking, McDonald's, Popeye. Sabi ko, bigyan nyo ng trabaho yung mga matatanda ko sa Maynila. Umaangat na tayong ganyan. Kinokopya na tayo. Nagiging DILG memorandum na ang lahat ng ginagawa sa Maynila. Umaangat na tayo ganyan. Boom! Pader, nabangga tayo. Pandemic. Ano yun? Pandemya. Mauhulaan ko ba na magkakapandemya? Anong ginawa ko? 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. 3 buwan. Sa City Hall ako natutulog. Bakit? Nag-aalala ang tao na magugutom sila. Nag-aalala ang tao, baka mamatay sila sa pandemya. 3 buwan. Anong sabi ko? Mga batang Maynila, mga nanay tatay ko, huwag kayong mangangamba. Gagawa ako ng paraan. Ano sinabi ko sa Facebook ko? Live! Ano sinabi ko sa inyo? Pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-aalala. Kapag wala na akong may bebenta, wala na akong mautangan, nakita nyo itong relo na ito, ipatatas ako itong kitambunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Kayo na mga nangabuhay dito ngayon, testigo kayo, kaya natin sabihin sa ating mga sarili ng panahon ng pandemya sa lungsod ng Maynila, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama. Buwan-buwan, meron tayong food box. Hindi pa nga natin inuubos yung food box. Dumarating na naman ang food box. Sa ibang syudad, naka-plastic. Sa Maynila, nakapaghanda. Bakit? Malayo pa masamang epekto. Inabatan na agad ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Nay, tay, tayo lang. Tayo lang. Ang tanging lungsod. Magsiyasat po kayo. Mabigat po itong claim ko. 1,600 LGU. Tanging lungsod lang ng Maynila ang nakabili ng sarili niyang bakuna. 500,000 doses. Mauna lang kayong mabakunahan dito sa ating bansa. Nay, tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot. Daang-daang libo ang isa. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Tama. Nay, tay, nagkakaubusan ng oxygen sa India, nagkakaubusan ng oxygen sa Pilipinas.
sa Maynila, tangke-tangkeng oxygen nasa bodega para sa mga COVID patients sa lungsod ng Maynila. Nay, Tay, maniniwala ba kayo? 2 buwan lamang, kaya natin gumawa ng ospital. 52 days, itinatag. Manila, COVID-19 field hospital worth 300 million pesos. Habang ang Pilipinas nagkakaupusan ng ospital, sa Maynila, maraming ospital para sa mga COVID patients. Nay, Tay, habang sa pang-araw-araw, kinakaharap ko yung suliranin ng 2 milyong Manileño, 700,000 families. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil. Sa pangarap ko sa anak ninyo, sa pangarap ko sa lungsod ng Maynila, habang sa kanan pang-araw-araw, sa kaliwa, itinatatag, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Itinatatag, Pasek Community, Hospital sa Paseco. Itinatag, 10-story, fully air-conditioned with MRI and CT scan machine, bagong ospital ng Maynila. Itinatatag, Manila Science High School, Albert Elementary School, Magsaysay High School, Rosario Almario Elementary School, all 10-story, fully air-conditioned public school. Tanong, saan ako kumuha ng pera? Ano, umipot ako ng ginto? No. Why? Why you don't need to complain? And you have no right to complain as mayor. Why? It is your responsibility. In leadership, sometimes you have to bite the bullet. Minsan, sa Tagalog, ano sinasabi? Minsan maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Makatawid lang, makaraos lang tayo. Nay, Tay, saan ako umutang? Ayan ah. Sagot, sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, maraming bansa ng utang. Ikaw ng utang sa Pilipinas. Opo. Sagot. Sino may-ari ng land bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Gobyerno. Pareho may-ari ay? Ano? Nay, Tay, para mas maliwanag, mas madaling maintindihan, imumuestra ko. Nakita niyo itong ulo ko? Hanggang pa. Yan ang buong gobyerno. 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, anong laman? Paldo. Siksik-liklik, umaapaw pa. National Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Sa kanan, City of Manila. Alaws. Anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Dumukod sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang. Yun daw ay mali. Mali daw yun. Mali daw yun. Mali ngayon. Eh kung yun Mali ay sa mali, kanila. eh di mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun. Tama ba? Sino ba ang vice mayor ko nun? Si Simang. Oh, mali pala eh. Eh ba't yung inaprubahan? Ngayon, mali. Eh, 2022 pa ako wala dyan. Ngayong October nyo lang nalaman na may utang tayo. Weh! Oh. Kaya ako, Nay, kayo mga taga-Barrio Santa Maria, taga-Paco, San Andres, kayo, ang mga naparito. At least, ako,
maglalakad ako sa Pedro Hill. Kakanan ako from Quirino papuntang Pedro Hill. Mag-iikot-ikot ako doon. Kahit ating gabi, kahit ako lang mag-isa, matangos ang ilong ko. Masasabi ko, salamat sa Diyos. Ito, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, pwede ba ako makisuyo sa inyo? Yes. Pwede ba? May papasin akong mensahe sa kanila. Total, ipatatawag din naman kayo noon. Pwede ba ipapatid nyo yung mensahe ko? Isa lang, simple lang to. Pag pinatawag na kayo, ang sasabihin nun, utang, utang, utang na loob, utang na pera, lahat na lang ng utang, lahat ng sisi dito, sisi doon, pati sisi sa dagat, sa akin na rin may kasalanan. Nay, tay, mga lolo't lola ko, pagkausap na nila kayo, at sinabi na, marami tayong utang, pwede ba pasabi nyo naman? Oh, mga troll. Eto na mga troll. Puro kayo sabi ng utang. O magsilayas na raw kayo. Si Isko na lang daw magbabayad ng utang. Ayan, karapalan, alam na. Pwede? Promise? Talaga ha? Matitikas talaga itong mga lolo't lola ko. O at ano? Gusto nyo pa talaga akong bumalik? Well, bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Hindi nga. Sure win! Talaga? Promise? Sige. Taas ka na kamay na gusto ko bumalik! Promise! Textman! Patay man sila? Biro lang. Pero ayoko kayo madisgrasya. Ayoko kausap ko. Sige. Tay! Umuwi kayo sa inyong mga anak. Ngayon malang araw na hindi na sayang. Narinig niyo mismo sa akin. Ako na mismo magsasabi, dinidinig ko ang panawagan ninyo na bumalik tayo sa lungsod sa Manila. Solid! Nay, mahirap muli magsimula. Gusto ko lang tapat. Gusto ko lang kwentas klaras tayo lagi. Hindi madali magsimula ulit dahil pakiramdam ko, hindi ko alam kung pakiramdam nyo rin to. Feeling ko, wasak na ulit yung gobyerno. Ngayon, huwag kayo mag-alala. Pumanatag kayo. Nagawa ko nga dati. Kaya nating gawin ulit. Makabangon. Sure win, Yorme. Meron lang ako isang request. Pwede ba? Straight, Yorme choice. Wow! Mag-iingat kayo sa sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Yung politiko, pagkampanya, pangako ng pangako. Promise, straight? Uy, mga taga-singko, sisingilin ko kayo. O pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendas. Bubuksan ko yan, titingnan ko talaga kung may prueba. Nagtotoo yung 5th district, straight. After election, ako naman ang singilin ninyo.